Ang Korte Suprema, tama, tanggalin na yung presidente na yan. Tanggalin ng presidente, palitan na. Kataas-taas ang hukuman. Nakialam na? Sabi niya, ang dami mong paglabag eh. Tanggalin ka na namin. Hello mga Ang Korte Suprema, tama, tanggalin na yung presidente na yan. Tanggalin ng presidente, palitan na. Kataas-taas ang hukuman. Nakialam na? Sabi niya, ang dami mong paglabag eh. Tanggalin ka na namin. Hello mga kadonatics! Nako, ito na ba talaga yung hinihintay natin na mapapalitan na si BBM sa kanyang pwesto? Oh no! Nagsalita na kasi yung Supreme Court. Supreme na yan ha! Wala nang below sa kanila. Napapalitan si BBM. Paano na yan mga kadonatics? Paano na yung mga loyalists? Oh no! Ito kasing Supreme Court, independent body talaga yan. Walang makakadikta sa kanila. Kaya, good news para sa atin mga kadonatics. Kasi yung Supreme Court talaga, the highest level of authority, pumanig sa katotohanan. Ano na to ngayon? Nako! Panoorin natin mga kapatid. Nagdesisyon po ang Korte Suprema, tama, tanggalin na yung presidente na yan. Tanggalin ng presidente, palitan na. Kataas-taas ang hukuman. Nakialam na? Sabi niya, ang dami mong paglabag eh. Tanggalin ka na namin. Patay. Patay ka. Patay ka. Pwede yung pwede muna ako. Pwede ako mabigla. Yung, yun bang minanamnam ko mabuti, parang delayed reactions ako, Nelson eh. Pwede bang Pwede. Ha? Ayun. Diba? Nakakabigla naman. Bigla. Ako nga nagulat eh. Ba't naman pakikialaman ng Korte Suprema ito eh. Kasi may mga nag-file ng mga petisyon eh. Reklamo. Totoo. May manao na naman talaga. May mga iba't ibang petisyon, mga reklamo. Pero para magdesisyon ng kataas-taas ang hukuman sa bagay na yan, aba, hindi succession na tayo ngayon. Hindi, ang sabi niya, hindi. Paano na yan mga loyalists? Paano na yung mga BBM vloggers nito? Nako naman. And I hope talaga mga kadonatics, the Supreme Court will pursue this calling. Kasi sa hearing kahapon mga kadonatics, may silver lining talaga. Nakikita ko na at least may justice pa rin tayo. Mantakin mo, DOJ, Presidente, House Speaker, Senate President, Director of CIDG, Spokesperson ng PNP, AFP, all of them are against Duterte. Pero kahapon nakita ko na may justice pa rin mga kadonatics. Look at them mga kadonatics, yung mga may power sa pag-arrest ni Tatay Digong. Look at them yesterday. Parang mga basang sisyo na nagtulakan kung sino ang nag-order sa arrest last time. Grabe yung power nila. Andun talaga sila sa taas. Biglang bumaliktad yung table. Totoo yung sabi ni Kitty Duterte, the table will always turn. Nako. At itong si Senate President na si Chis Kilay Escudero, kahapon kasi mga kadonatics sa Senate hearing, na-contempt siya ni Senator Bato de la Rosa, si Ambassador Laconia. Ngayon, hindi pala pinirmahan ni Chis Kilay Escudero. Pinalaya after 2 hours lang talaga mga kadonatics. 2 hours lang na natili sa Senado, pinalaya ng Kilay. I urge everyone na wag na nating iboto tong Kilay na to. Kasi nakakadismaya talaga. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasati ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon
na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktwal na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa subpoena laban sa mga administration officials. Grabe talaga tong si Kilay, mga kadonatics. Talagang nagpapakita talaga na kampi talaga ni Ngagba. Grabe. Pero alam niyo ba, pag iba yung nakantem nito, kung sa Duterte na part, nako, mabilis pa yan sa alas 4 pipirmahan. Yung sa kabila, sa House of Representatives, nako, lahat ng mga anti-BBM doon, pirma lahat, contempt. Pero dito, isa nga lang yung na-contempt. Ayaw pang pirmahan ng Kilay na to. Let's go. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi anya. So many times binalaan na huwag kang magsisinungaling. Last mo na yan. Ewan ko ba kung nanonood ba ito ng live hearing kahapon? Lantarang nagsisinungaling sa harap-harapan ng mga senador. Ngayon, sabihin mo, gusto mo bang hindi respetuhin yung mga kagaya yung senador? Kahit nga si Remulla, hindi na ina-address yung Madam Chair nila. Biglang nagsasalita lang na hindi nire-recognize. Yan yung siguro yung gusto niya, mga kadonatik. Sarap talaga. Let's go. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa ring reaksyon si Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag ni ito ni Senate President Escudero. Ay, grabe talaga itong Kilay na itong mga kadonatics, no? Ano sa tingin nyo? Kasi sobra na talaga yung ginagawa niya. Nagiging waiter pa nga yan ni Lisanas. Kaya ganun talaga siya, sunod-sunuran. Political, anong political doon? Grabe yung House of Representatives, pinupolitika, wala kang sinasabi. Pero yung Senado mo, na dinidisrespect na yung mga senators mo, nag-excuse ka pa. Gusto niya ata itong si Kilay, mga kadonatics, na lahat ng mga resource person doon sa Senado, magsisinungaling. Hindi naman makakontent Di ba? Tsaka, okay lang yan, hindi irerespeto yung mga senators. Kasi, okay lang, wala namang content na mangyayari Doon ka sa House of Representatives, ayaw mo lang sagutin yung yes or no, contempt ka. Due process, political, ay nako, lami ayag ng paruson yun nga Kilay ni. Akala niya magagamit niya si Heart Evangelista sa sunod na eleksyon. Even the fame of Heart Evangelista cannot help your career anymore. At least sa politika. Itatak mo yan sa bato. Chis Escudero, this is for you. The people of the Philippines despise you. And we will make sure that you can